together. The people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Then they came to Capernaum, and on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, one of the things many of us probably hate is when other people start meddling in our lives. Ayaw natin nang may nakikialam sa atin. Sino sa atin ang nag-e-enjoy na may nakikialam sa ating buhay? Ayaw natin ng pakialamero at pakialamera. Kaya nga madalas sinasabi natin o naririnig natin, "Hindi ko naman pinapakialaman ang buhay mo, kaya wag mo ring pakialaman ang buhay ko." Walang pakialaman. And sometimes that is how we define peace. Peace is the situation when no one meddles with another's affairs. Para magkaroon ng kapayapaan, huwag magpakialaman. Sapagkat pag nakialam na sa buhay ng iba, sa ginagawa ng iba, tiyak magkakaroon ng gulo. That is true even among nations. Kapag may isang bansa na nakikialam sa affairs ng ibang bansa, tiyak magkakaroon ng hindi pagkakasundo. Minsan nauuwi pa sa gera, sa kaguluhan. Minsan sa pamilya, yung mga anak, magrereklamo, sasabihin, yung magulang ko, pinapakialaman pa ang buhay ko. Matanda na ako, bakit pa sila nakikialam sa akin? Sa mag-asawa,
Isa sa pinakamadalas na pag-awayan ng mag-asawa ay ang pakikialam ng biyanan. Ba't nagre-react kayo? No? Totoo ano? No? Nag-aaway yung mag-asawa, sasabihin ng isa, yung nanay mo, nakikialam pa sa buhay natin. May pamilya na tayo, nakikialam pa siya. Siyempre, yun namang anak kakampin, nanay ko yun eh. Simula na ng gulo. Ayaw natin ng may nakikialam. Kaya nga minsan kapag may nagsasabi sa akin na ang pamilya nila ay mapayapa, tahimik, minsan iniisip ko, ano kaya ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin kaya tahimik ang pamilya dahil hindi nagpapakialaman. We do not meddle in each other's affairs. We do not interfere in other people's lives, and so we are living in peace. Ayaw natin ng may nakikialam sa atin. Alam nyo, ganyan ng demonyo. Kaya, narinig nyo yung sinabi niya kay Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. The unclean spirit spoke through a man that he possesses, and he tells Jesus, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Ano ba ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Gugunawin mo ba kami? Sisirain mo ba kami?" Parang sinasabi ng demonyo, "Huwag kang makialam sa amin. Wala kang pakialam sa amin." And my dear brothers and sisters, that is how the devil works. The devil tries to convince us that God should not have anything to do with our lives. Yan ang tukso ng demonyo. Sasabihin sa atin, buhay mo yan eh. Wala dapat nakikialam sa'yo. Katawan mo yan. Walang dapat nakikialam sa'yo. Walang Diyos na pwedeng magsabi sa'yo kung ano ang tama at mali para sa'yo kasi buhay mo yan. Walang dapat nakikialam. Kaya kapag naririnig natin ang ating sarili na nagsasabing, dapat walang pakialam ang sino man sa akin. At mas lalo na kapag sinasabi natin, dapat hindi nakikialam ang Diyos sa buhay ko. Naku, mag-iingat po tayo. Kasi ang demonyo ang nagsasalita sa atin. What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Ano bang pakialam mo sa amin? That is why, my dear brothers and sisters, in our first reading today, Moses tells us that God raises prophets. And the role of prophets is to speak God's words, to remind us about God. The role of prophets is to tell us that God has to be part of our lives, that we cannot drive out God from our lives because we need God. Ang mga propeta ang nagpapaalala sa atin na hindi mo pwedeng sabihin walang pakialam ang Diyos sa buhay ko. May pakialam siya dahil siya ang lumikha sa atin. May pakialam siya kasi siya ang nagliligtas sa atin. At sa oras na tumigil makialam ang Diyos sa buhay natin, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Kapag wala nang pakialam ang Diyos, baka titigil na ang lahat. Kapag wala nang pakialam ang Diyos, baka paghinga natin tumigil na rin. God has to meddle with our lives because He is our God. Saint Paul in our second reading today also reminds us about this.
It is as if St. Paul were a prophet, meddling into the affairs of the Corinthians, talking to unmarried people and married people, telling them that whether they are married or not married, they should be focused on God. Dapat may bahagi ang Diyos sa buhay ng bawat isa. My dear brothers and sisters, do you allow God to meddle in your life? Hinahayaan mo ba ang Diyos na makialam sa iyong buhay? You know, generally we will say yes. But sometimes we only allow God to meddle in certain areas of our life. Sasabihin natin sa Diyos, Lord, dito lang, dito pwede kang makialam. Kapag may kailangan tayo sa Kanya, kapag may hinihingi tayo sa panalangin, kapag gusto nating pumasa sa exam, kapag gusto nating magkaroon ng trabaho, kapag gusto nating umunlad ang ating buhay, kung gusto nating gumaling sa ating sakit, kung gusto nating magkaroon ng solusyon sa ating problema, nako, yan ang mga pagkakataong sinasabi natin sa Diyos, Lord, help me. Be part of my life. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Ikaw na ang kumilos. Kaya kapag hindi gumagawa ng paraan ang Diyos, walang sagot sa dasal, walang kagalingan sa karamdaman, tatanungin natin siya, where are you when I need you? Dapat nakikialam ka sa buhay ko, pero nasaan ka? Pero may mga aspeto ng ating buhay na ayaw natin siyang makialam. Parang sasabihin natin, Lord, balato mo na to sa akin. Huwag ka nang makialam dito. Pagdating sa business, akin na to. Wala nang mga morality and ethics. Akin na lang to. Pagdating sa aking political life, dapat wala nang sinasabi ang Diyos dyan. Ako na lang. Kung ano lang yung gusto ko. Pagdating sa aking relationships, ako lang ang magsasabi kung ano ang tama at mabuti para sa akin. And so where God, through the church, speaks about morality, about ethics, sometimes we shun God off. Huwag ka nang makialam dito, buhay ko to. May aspeto sa buhay natin na hahayaan natin siyang makialam, pero may aspeto rin na ayaw natin siyang makialam. But the truth is, my dear brothers and sisters, we cannot dichotomize our spiritual life from our ordinary day-to-day life. Kaya kung may pakialam ang Diyos sa isang aspeto ng ating buhay, dapat siyang makialam sa kabuuan ng ating buhay. Because in the end, when God meddles, it is not really to destroy us. When God meddles, it is always for our good. The question of the unclean spirit is, what have you to do with us? Have you come to destroy us? Sino ba ang sisira? Si Jesus o yung demonyo? Kapag ang Diyos ang nakikialam, kabutihan natin ang inuunan niya. Kaya yung pakikialam ng Diyos, hindi para sirain tayo, kundi para sa ating kabutihan. Yung pakikialam ng Diyos sa ating buhay ay pagmamalasakit at pagmamahal niya. You know, my dear brothers and sisters, I've shared many times that in my previous assignment at the Manila Cathedral, one of the probably highlights of my stay there was during the pandemic when we started live streaming our masses. Nung height ng pandemic, maraming restrictions, kaya maraming tao ang nakatutok lang sa online masses.
At maraming nanonood sa amin sa Manila Cathedral. 2 pari lang po kami noon sa Manila Cathedral. Kaya nasusubaybayan ng mga tao yung schedules namin. Kapag si Father Reggie sa umaga, si Father Cali sa tanghali. Kinabukasan, si Father Cali naman sa umaga, si Father Reggie sa tanghali. Ganun lang umiikot yung schedule. When the restrictions started to relax, we also had to return to our normal engagements. Kailangan umattend sa meeting, magturo, dumalo sa iba't ibang mga engagements. Kaya may mga araw na hindi kami nakakapagmisa ng online. Kapag ilang araw na hindi kami napapanood online, may magme-message na dyan sa page. Nasaan si Father Reggie? Bakit hindi nagmimisa? Kapag hindi sinagot sa page, tatawag sa opisina. Nasaan si Father Reggie? Bakit hindi namin nakikita? Kapag sinabi ng staff sa opisina, meron ho kasing ibang appointments. Pagkatapos ng ilang araw, tatawag ulit, sasabihin, ilabas nyo si Father Reggie. Paulit-ulit na ganyan. Kaya, while there are many good things about online masses, one of the things I really did not like was that people were always looking for us. And so at one homily, siguro nainis na ako, na daming naghahanap, sa isang homily, nabanggit ko na rin minsan ito, sinabi ko sa homily ko, kayo naman, minsan lang kaming mawala, hinahanap nyo kaagad kami. Kaya nga hindi ako nag-asawa para walang naghahanap kung nasaan ako, kung sinong kasama ko, kung anong ginagawa ko. After that Mass, I received a message. Sabi dun sa message, Father, sorry po, kasi isa po ako sa mga palaging nagme-message at tumatawag kapag hindi ko kayo napapanood. Pero hindi naman po sa nakikialam. Concerned lang. Baka po kasi may sakit kayo. Baka po kasi kung ano ang nangyari sa inyo. Hindi po nakikialam. Concerned lang. Minsan, mga minamahal na kapatid, pag iniisip natin yung pakikialam, parang hindi na maganda agad ang tingin natin. Pero baka hindi naman talaga nakikialam. Baka nagmamalasakit lang. At sa Diyos, ang kanyang pakikialam ay palaging pagmamalasakit, pagliligtas, at pagmamahal. Kaya hayaan natin siyang makialam hanggat gusto niya. Dahil ang kanyang pakikialam ay pagmamahal sa atin at pagliligtas sa atin. Let us tell God today, Lord, meddle in my life as long as you want. Because you know, my dear brothers and sisters, the moment the Lord stops meddling, I tell you, we will also stop living.